Iminumungkahi naming palawigin ang pansamantalang proteksyon hanggang Marso 4, 2028. Kasabay nito, isinasaalang-alang ng aming mungkahi ang nagbabagong pangangailangan ng Ukraine sa depensa at pagbangon. Ang pansamantalang proteksyon ay hindi dapat ibigay sa mga bagong dating na, ayon sa batas ng Ukraine, ay ipinagbabawal umalis ng Ukraine dahil sa kanilang mga tungkulin sa militar. Nagdesisyon ang European Union na pauwiin sa Ukraine ang mga lalaking Ukrainian na sa edad ng konskripsyon at hindi nabigyan ng pansamantalang proteksyon. Ngunit ang mga sundalong Ruso na lumaban laban sa Ukraine ay patuloy pa ring tatanggapin ng European Union. Iminungkahi ng European Commission na palawigin ang bisa ng direktiba tungkol sa pansamantalang proteksyon para sa mga Ukrainian na refugee hanggang Marso 4, 2028 kasabay ng paglilimita ng access sa status na ito para sa ilang bagong aplikante. Ayon sa European Commission, nagsagawa sila ng negosasyon kasama ang mga autoridad ng Ukraine at napagkasunduan na ang mga kalalakihang Ukrainian ay dapat manatili sa Ukraine upang ipagtanggol ang bansa laban sa pag-atake ng mga Ruso. Kaya hindi sila inaasahan sa Europa at hindi rin tatanggapin. Pero may mga napakahalagang detalye dito na tatalakayin natin sa episode na ito. Ngunit hindi nagawang magpasya ng European Commission tungkol sa isa pang issue na may kinalaman sa mga Ruso. Dalawang bansa ng European Union, ang Italia at Pransya, ay nagpahayag ng pagdududa sa mungkahi ng EU na ipagbawal sa ilalim ng ika-21 pakete ng mga parusa ang pagpasok ng mga dating Ruso. Nagdududa sila at naniniwala ang mga Ukrainian na dapat manatili ang proteksyon ng bansa. Sa ilalim ng ika-21 pakete ng mga parusa, ipinagbabawal ang pagpasok ng mga dating sundalong Ruso na lumahok sa digmaan laban sa Ukraine. Gayunpaman, masaya pa rin ang Italia at Pransya na tanggapin ang mga mismong Ruso na mananakop na pumatay ng mga Ukrainian sa digmaan at ngayon ay sinusubukang makapasok sa Europa. Ako si Alexei Pichi, pag-usapan natin ang paksang ito ng walang labis na emosyon. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News, ang link ay nasa video description. Iminungkahi ng European Commission na palawigin ang direktiba sa pansamantalang proteksyon ng mga Ukrainian refugee hanggang Marso 4, 2028 at limitahan ang akses sa status na ito para sa ilang bagong aplikanteng Ukrainian. Gaya ng naiintindihan ninyo, ang tinutukoy dito ay ang mga kalalakihan na sa edad para sa sapilitang serbisyo militar. Ito ay inihayag ni Euro Commissioner sa usapin ng migrasyon na si Magnus Brunner. Ayon sa panukala, ang pansamantalang proteksyon ay hindi dapat ibigay sa mga bagong dating na mamamayan ng Ukraine na ipinagbabawal umalis ng Ukraine dahil sa mobilisasyon. At diretsahan ng sinabi ni Brunner na ang desisyong ito ay mariing hiniling ng mga otoridad ng Ukraine. Ayon sa kanya, isinasaalang-alang ng desisyon ang mga pangangailangan sa depensa ng Ukraine at ang pangangailangan para sa muling pagbangon nito pagkatapos ng digmaan. Aniya, sa yugtong ito, kailangan ng Ukraine ng mga kalalakihan upang mapunan ang hanay ng sandatang lakas ng Ukraine at hindi rin sila dapat payagang umalis ng bansa upang makatulong sila sa muling pagbangon ng Ukraine pagkatapos ng digmaan. Habang nagpapatuloy ang digmaan, tuloy din ang ating suporta. Dahil patuloy ang digmaan, kailangan ding magpatuloy ang suporta. Kaya ngayon, inihain namin ang panukalang palawigin pa ng 1 taon ang pansamantalang proteksyon. Itutuloy. Expire in March 2027. Ang kasalukuyang rehimen pansamantalang proteksyon ay magtatapos sa Marso 2027 at ang Marso 2027 ay parang bukas na lang. Upang matiyak ang pagpapatuloy, kalinawan at katatagan, iminungkahi naming palawigin ang pansamantalang proteksyon hanggang Marso 4, 2028. Makakatulong itong magprotekta. Ang mga pamilya na bumuo na ng kanilang buhay sa Europa at maisama sila sa mga tumatanggap na lipunan. Halimbawa, sa paghahanap ng trabaho, pag-aambag sa ekonomiya ng European Union, pag-aaral ng wika, pagpasok sa paaralan, pagtatayo ng negosyo at abot po. Kasabay nito, isinasalang-alang ng aming panukala ang nagbabagong pangangailangan ng Ukraine sa depensa at muling pagbangon. At hinihintay pa ang isyong ito. Napag-usapan nito ng malawakan kasamang mga kasosyong Ukrainyano, kaibigang Ukrainyano at mga miyembrong estado. Upang mapanatili ang maaasang sistema ng proteksyon at matugunan ang lehitimong pangangailangan ng Ukraine, iminungkahi namin ang tiyak na pagwawasto. Nagmumungkahi kami ng isang tiyak na pagwawasto
tumutugon ito. Ang aming mungkahi ay nagsasabing hindi dapat bigyan ng pansamantalang proteksyon ang mga bagong dating na, ayon sa batas ng Ukraina, ay bawal umalis dahil sa tungkulin sa militar. Ito ang hiningi ng Ukraina at ito rin ang ginagawa natin. Ito rin ay sumasalamin, syempre, sa mga pag-uusap kasama ang mga miyembrong estado, lalo na sa mga tumatanggap ng pinakamaraming bilang ng mga Ukrainian na refugee. Ngunit syempre, may mga exception din sa mga patakaran. Mga Ukrainian na naruroon. Ipinapakita nito ang pinakamaraming bilang ng mga Ukrainian sa European Union ay mananatili bilang mga refugee. sa pansamantalang proteksyon. At saka, si Bronoy din ang naglahad nito sa konteksto ng pagtatanggol sa karapatang pantao. At ng katotohanan ang mga Ukraino na ito ay nakapag-integrate na sa lipunang Europeo. Nasa totoo lang, nagpapahiwatig na napakahirap ng ibalik ang mga Ukraino ito dahil hindi basta-basta sila ibibigay ng Europa. At narito pa ang isa pang sipi mula kay Brunner. Poprotektahan nito ang mga pamilyang nakabuo ng buhay sa Europa, naka-integrate sa lipunan, may trabaho, nag-aambag sa ekonomiya ng EU, nag-aaral ng wika, pumapasok sa paaralan o may negosyo. Sa kasalukuyan, ayon sa datos ng European Commission, halos 4.2% ang may status ng pansamantalang proteksyon sa European Union. Мільйона українців. Kasabay nito, hinikayat ng Brussels ang EU na maghanda para sa dahan-daang pagtigil ng pansamantalang proteksyon. Iminumungkahi ng European Commission na palawakin ang opsyon ng pangmatagalang paninirahan para sa mga Ukrainian at lumikha ng mga programa para sa voluntaryong pagbabalik at reintegrasyon sa Ukraine. Kasama ang mga estadong Kasapi at Kyiv, balak ilunsad ang pilotong programa para sa voluntaryong pagbabalik ng mga Ukrainian sa kanilang bayan. Kung magiging matatag ang sitwasyon sa Ukraine, inilalaan ng European Commission ang karapatang tapusin ng mas maaga ang bisa ng pansamantalang proteksyon anumang oras. May ilang EU bansa na nakagawa na ng mekanismo para sa paglipat mula sa pansamantalang proteksyon. Halimbawa, nagpatupad ang Espanya ng opisyal na mekanismo na nagpapaintulot na mabilis at halos walang aberya ang paglipat mula sa pansamantalang proteksyon papunta sa karaniwang permit sa paninirahan at trabaho at hindi mo na kailangang umalis ng Espanya o kumuha ng visa sa ibang bansa. Nagpasya ang mga Espanyol na gawing pinakamadali ang paglipat sa pangmatagalang paninirahan para sa lahat ng mga Ukrainian na kasulukuyang naninirahan at nagtatrabaho sa Espanya. Sa kabilang banda, may ilang bansa sa EU na pinag-iisipan ng higpitan ang mga patakaran, lalo na para sa mga kalalakihan. Iminungkahi ng mga autoridad ng Dinamarca na itigil ang pagbibigay ng pansamantalang proteksyon sa mga lalaking Ukrainian na may edad 20 hanggang 60 taong gulang na walang exemption mula sa serbisyo militar. Ayon sa panukala, hindi na makakakuha ng residence permit ang mga mamamayan sa ilalim ng espesyal na batas para sa proteksyon ng mga Ukrainian. At dito sa Copenhagen, ipinaliwanag nila na ang mga patakaran sa pananatili ay hindi dapat gamitin para umiwas sa serbisyo militar sa Ukraine. Dito, nais kong banggitin na sa Denmark ay mayroong hiwalay na status sa imigrasyon na umiiral. At ang Denmark, sa totoo lang, ay maaaring hindi sumunod sa mga desisyon ng Brussels at maaaring gumawa ng sarili nilang mga desisyon ng ganap na otonomo tungkol sa isyong ito. Kung isinusulong na ito ng Denmark, kaya nilang ipatupad ito sa kanilang teritoryo kahit maglabas pa ng bagong direktiba ang European Union. At sa Poland ay pinaigting din ang kontrol sa pagbibigay ng pansamantalang proteksyon. Mas madalas nang tumanggi ang mga autoridad ng Poland sa pagbibigay ng status sa mga RNA, kabilang ang mga bagong aplikante at yaong nawalan nito dahil sa matagal na pagkawala sa Poland. Ayon sa ulat, tinitingnan niya yon ng mga autoridad kung totoong umalis ang tao sa Ukraine dahil sa digmaan o basta lang umalis halimbawa mula sa kanlurang bahagi ng bansa. Tungkol sa pagtanggi sa pansamantalang proteksyon ng reservist o mga lalaking edad mobilisasyon, sinusuportahan ito ng Alemanya, Austria at Sweden. Pero may isang mahalaga. Kailangang aprubahan ng lahat ng bansa sa European Union ang panukala ng European Commission. At dito, maaring magkaroon ng mga problema dahil mahirap ipaliwanag mula sa pananaw ng batas kung bakit hinahati ng Europa ang mga naghahanap ng asylum base sa kasarian. Dahil anumang kahit anong posibleng mga limitasyon ay tatama lamang sa mga lalaki, ibig sabihin sa mga taong lalaki ang kasarian.
Ngunit ipapaalala ko na, sa Ukraine ay may mga kababayhang may obligasyong militar din, ngunit hindi sila sakop ng bagong mekanismo. Bukod pa rito, dapat ding bigyang diin na kahit pa magpasya ang Europa ng ganito, magsisimula lamang itong ipatupad sa Marso 2027 at para lamang sa mga bagong dating na lalaki. Lahat ng kasalukuyang nasa Europa ay mananatiling sakop ng pansamantalang proteksyon. Walang magaganap na malawakang deportasyon ng mga lalaki mula Europa pabalik ng Ukraine. Kung nandun na sila, mas mahirap na silang maibalik, mas mahirap kaysa iniisip ng marami sa Ukraine. Dahil dito, walang batas na may bisa pabalik. Plano ng European Union na magbesisyon ng pinal tungkol sa status ng mga Ukrainian na refugee sa Hulyo 2026, ibig sabihin sa loob lang ng ilang linggo. Kung di magagawa sa Hulyo, babalikan na lang ito sa Setyembre pagkatapos ng bakasyon. Sa kabilang banda, madalas nakakagulat ang mga desisyon ng Europa. Dalawang bansa ng European Union, ang Italia at Pransya, ay nagpahayag ng pagdududa sa mungkahi ng European Union na ipagbawal sa ilalim ng ika-21 na pakete ng mga sanksyon ang pagpasok ng mga dating sundalong Ruso na lumahok sa digmaan laban sa Ukraine. Iniulat ito ng Bloomberg batay sa mga diplomatikong mapagkukunan. Batay sa datos ng Bloomberg, hindi totoo ang Roma at Paris sa ideyang huwag papasukin ang mga lumahok sa pananakop ng Russia sa Ukraine. Nababahala sila na ang kasalukuyang formulasyon ay maaaring magdulot ng malawakang pagbabawal sa pagpasok ng lahat ng mga Ruso. Ngayon, parehong iginigiit ng dalawang bansa na ang mga ganitong paghihigpit ay dapat isayos sa pamamagitan ng patakaran sa visa, hindi sa mga mekanismo ng sanksyon. Bukod dito, binanggit ng mga diplomat ng Europa ang hirap sa pagpapatupad nito dahil kailangang magpasya ang bawat EU country kung sino ang lumaban at sino ang hindi. Siyempre, malinaw naman na hindi magbibigay ng ganong impormasyon ang Moskwa. Hindi na bago ang inisyatibang ipagbawal ang pagpasok ng mga militante ng SVO, ibig sabihin, mabahong okupanteng Ruso. Noong Marso, ang mga lider ng Alemanya, mga bansa sa Baltiko, Finland, Poland, Romania at Sweden ay nagpadala na ng liham kay Antonio Coste, pinuno ng European Council, at kay Ursula von der Leyen, tagapangulo ng European Commission, na umihiling ng ipagbawal ang pagpasok sa Schengen Zone. Sa mga sumali sa pananakop sa Ukraine, binibigyang diin ang banta sa seguridad. Sabi nila, mababangis daw na okupanteng Ruso ang mga ito, di dapat papasukin sa Europa. Tinawag silang mga barbaro na nakipagdigma at pumatay ng tao. Paano mo papayag ang makapasok sa Europa ang ganitong barbaro? Sa EU, tuloy pa rin ang hindi pagkakasundo sa patakaran sa visa para sa mga Ruso. Noong Hunyo, nanawagan ang mga miyembro ng European Parliament, lalo na ang CDU-CSU ng Alemanya, ng total ban sa tourist visa para sa mga mamamayan ng Rusya. Nagagalit sila dahil mahigit 500,000 na mga Ruso ang nagbakasyon sa Europa noong nakaraang taon. Kalahating milyong mga Ruso ay basta-basta lang lumipad bilang mga turista. Sa Russia, sinisigaw ni Vladimir Putin na nakikipagdigma sila sa buong Europa at masama raw ang Europa na umaatake sa kanila. Kalahating milyong Ruso ang lumipad, nagbakasyon at bumalik kahit hindi malinaw ang dahilan. Gaya ng nakikita ninyo, nagpasiya ang European Commission na siguradong huwag papasukin ang ilang Ukrainyano pero pinag-iisipan pa tungkol sa mga Ruso. Dito ko ilalagay ang ellipsis. I-share ang opinion at konklusyon sa comment sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang bell at i-like ang video. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o pag-subscribe sa pribadong komunidad sa platformang Patreon. Nasa video description ng lahat ng link at detalye sa pagbabayad. Bisitahin, mag-subscribe at suportahan ninyo. Salamat po. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa inyong lahat.